Magandang umaga, narito po ang update kay Typhoon Ambo. Lumakas pa itong si Ambo na ngayon ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot na ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso naman ng hangin umaabot ng 185 kilometers per hour. Kaninang alas 4 ng umaga namataan ang mata ni Ambo sa layong 230 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar at ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 at dito po yan sa Northern Samar, sa hilagang bahagi ng Eastern Samar, sa mga bayan po yan ng Arteche, Canavid, Dolores, Hipapad, Maslog, Oras, San Policarpio at Taft. Nakataas din ang signal number 3 sa hilagang bahagi ng Samar Province, sa Calbayog City, Gandara, Matuginaw, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan at Santa Margarita. Sa mga lugar pong ito, asahan ang pagbugso ng hangin mula 121 kilometers per hour hanggang 170 kilometers per hour in the next 18 hours. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 2 sa gitnang bahagi ng Eastern Samar, dyan po sa Borongan City, Maydolong, San Julian at Sulat, at sa central portion ng Samar Province, sa Catbalogan City, at sa mga bayan ng Almagro, Hinabangan, Yabong, Mutiong, Paranas, San Sebastian, Santo Niño, Tagapulan at Tarangnan. Nakataas din po ang signal number 2 sa buong Sorsogon, sa Albay, sa Catanduanes, sa northern portion ng Masbate, sa Masbate City, Aroroy, Baleno, Batuan, Kataingan, Claveria, Dimasalang, Mobo, Monreal, Palanas, POV, Corpus, San Fernando, San Jacinto, San Pascual at sa Uson. Pati rin po sa eastern section ng Camarines Sur, sa Iriga at Naga City at sa mga bayan ng Baaw, Balatan, Bato, Bombon, Buhi, Bula, Calabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamoan, Gainsa, Garci Torena, Goa, Lagonoy, Magarao, Milaor, Minalabak, Nabua, Ocampo, Pamplona, Pili, Presentacion, Sangay, San Fernando, San Jose, Siruma, Tigaon at Tinambak. Sa mga lugar pong nabanggit kung saan may signal number 2, maaasahan po ang pagbugso ng hangin mula 61 hanggang 120 kilometers per hour. Nakataas naman po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa hilagang bahagi ng Leyte, dyan po sa Biliran, sa ibang bahagi ng Eastern Samar at ng Samar Province, sa ibang bahagi ng Masbate, sa ibang bahagi ng Camarines Sur, sa buong Camarines Norte, sa Quezon Province, sa Marinduque, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas at sa eastern portion po ng Romblon, sa mga bayan ng Banton, Kahidyokan, Corcuera, Magdiwang, Romblon at San Fernando. Yung northern portion po ng Leyte, nakataas po yung signal number 1 sa mga bayan ng Kalubian, San Isidro, Tabango, Villaba, Leyte, Cananga, Capuocan, Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Tunga, Haro, Alangalang, Santa Fe, Palo, Pastrana, Dagami, Tabon-Tabon, Tanauan, Tolosa at sa Tacloban City. Sa mga lugar pong yan, asahan ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Tingnan naman natin ang magiging pagkilos nitong si Typhoon Ambo. Sa mga nakalipas pong oras, sa pagitan ng last live broadcast at ngayon po, ay bumaba itong pagkilos ni Typhoon Ambo. Inaasahan po na in the next 24 hours, Friday morning, nasa vicinity po ng Ginubatan, Albay, si Typhoon Ambo. Samantalang pagdating ng Sabado ng umaga, si Ambo ay nasa vicinity ng bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija. Pagdating ng Sunday morning, nakalabas na po yan dyan sa May Babuyan Channel sa layong 30 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. By Monday morning, papalabas na po yan ng PAR na sa layong 485 kilometers hilagang silangan ng Basco, Batanes at humina na po bilang isang severe tropical storm. And pagdating po ng Tuesday morning, si Ambo ay nasa labas na ng PAR sa southern part ng Japan sa layong 1,815 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon.
Para naman po sa magiging kalagayan ng panahon ngayong araw, makakaranas po ng stormy weather itong Samar Province dahil kay Typhoon Ambo. Samantalang makakaranas naman ng rains with gusty winds ang Biliran at ang Leyte Province. Makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang remaining parts ng Visayas at ang Caraga region. Pero ang remaining parts naman ng Mindanao, sisili po ang haring araw, mainit at maalinsangang panahon ang iiral. Sa hapon at sa gabi may aasahan na thunderstorms. Ang maximum temperature sa Tacloban 29 degrees Celsius, Cebu at Iloilo 31 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro at Davao 33 degrees Celsius at sa Zamboanga 35 degrees Celsius. Makakaranas din po ng stormy weather ang Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Albay at Camarines Sur dahil kay Typhoon Ambo. Samantalang rains with gusty winds naman dito sa may Camarines Norte at magiging maulap din po ang mga kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan sa Quezon Province, Marinduque at sa Romblon. At samantalang ang remaining parts po ng Luzon kasama na ang Metro Manila ngayong araw, makakaranas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon, pero muli sa dakong hapon at sa gabi, especially sa may northern at central Luzon, mataas ang tsansa na magkaroon ng mga localized thunderstorms. Mainit pa rin ang temperatura sa Tuguegarao, aabot ng 38 degrees Celsius. Tayo po sa Metro Manila, 35 degrees Celsius at gayon din sa Puerto Princesa, 35 degrees Celsius. Sa Lawag at sa Tagaytay, 33 to 34 degrees Celsius. Sa Legazpi City, 23 to 28 degrees Celsius. At sa Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius. Tingnan natin ang magiging forecast ng ating mga pagulan, yung kanyang intensity. At makikita natin yung kaninang nabanggit natin na panahon, stormy weather, dahil po yan sa pagbugso ng hangin. Pero tulad ko nang nabanggit ko kagabi sa ating broadcast, compact or maliit po itong ating bagyo. Ang kanyang diametro ay 400 kilometers. Magdudulot na po ito ng malalakas na mga pagulan dito sa may Samar provinces ngayong araw. And in the next 48 hours, sa remaining part ng ating forecast ay magdudulot yung malalakas na mga pagulan nitong si Ambo sa may Bicol region at sa may Quezon province. At naglabas po kagabi alas 11 ng storm surge watch at makikita natin dito sa ating mapa na 1 to 3 meters, 1 to 2 meters yung kulay yellow and 2 to 3 meters naman itong storm surge height na kulay orange. So sa malaking bahagi po ng silangang bahagi ng Visayas and ng Luzon ay merong aasahan na 1 to 3 meters na storm surge height. Diyan po yan sa eastern coast ng Eastern Samar, lahat ng baybaying dagat ng Northern Samar, Western Coast ng Samar Province, lahat po ng baybayin ng Sorsogon, Albay, dyan sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kasama na ang Pulilio at Alabat Islands, pati rin po ang baybayin ng Aurora. Ang ating pong paalala sa ating mga kababayan na nakatira sa mga baybaying dagat ay umiwas po muna sa baybaying dagat dahil po potentially peligroso itong storm surge height na 1 to 3 meters. Makipag-ugnayan sa kanilang mga local DRRM offices at para malaman kung saan pwedeng lumikas. Ang susunod pong update sa ating storm surge ay ilalabas mamayang alas 11 ng umaga. At muli po para sa recap ng ating mga pag-ulan kasama na yung intensity, ngayong araw makakaranas po ng malalakas hanggang sa matindi at kuminsan ay torrential rains ang Samar provinces. Meron ding aasahan na katamtaman hanggang sa malakas at paminsan ay matinding mga pag-ulan ang Sorsogon, Albay, Catanduanes, Masbate at ang remaining parts ng Eastern Visayas. Samantala bukas naman Biyernes, malalakas hanggang sa matinding mga pag-ulan, kuminsan ay may torrential rains sa buong Bicol region at katamtaman hanggang sa malakas at kuminsan ay matinding mga pagulan ang mararanasan sa Northern Samar, Quezon, Aurora, Marinduque at Romblon. Itong mga malalakas na mga pagulan na ito ay magdudulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially kapag tuloy-tuloy ang mga pagulan. So yung ating mga kababayan sa mga lugar na nabanggit na ito ay pinapaalalahanan na maghanda at makipag-ugnayan sa kanilang mga local DRRM offices para sa inaasahang paglikas. At manatili pong nakaantabay lamang mula sa Pag-asa para sa updates na ating ilalabas, especially sa ating severe weather bulletin na magiging 3-hourly na po ang paglabas at yung ating heavy rainfall warning na ilalabas po ng ating Regional Services Division, especially sa may Southern Luzon at sa Visayas.
Nabanggit ko na po kanina yung mga lugar kung saan may aasahang 1 to 3 meters na storm surge height at kasabay po ng large swells na bingat ko nga po kanina na Pilogroso itong storm surge height na ito kapag nagsimula na ang pag-agos ng storm surge mula sa karagatan patungo sa mga baybaying dagat. And muli po, hindi pinapayagang pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa lahat ng lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signals. Inaasahan pa na bago mag-landfall itong si Ambo ay lumakas pa ito at dahil nga nagbago ng direksyon at ng pagkilos itong si Ambo, inaasahan na ang pag-landfall mamayang hapon or early this evening dyan po sa hilagang silangang bahagi ng Northern Samar bago tumungo sa may Sorsogon later tonight. So yung mga lugar po na dadaanan ng Aiwol region, makakaranas ng violent winds, matitinding pag-ihip ng hangin at malalakas hanggang sa torrential na mga pag-ulan. So itong violent winds na ito ay makakasira po yan ng structures, makakapagtumba ng mga poste at kawad ng kuryente, pati rin po makakapag-uproot ng mga punong kahoy. At ito po ay makaka-apekto na dyan sa may Northern Samar at sa hilagang bahagi ng Samar at ng Eastern Samar within the next 12 hours. At of course, yung malalakas na hangin po sa may Aiwol, yung sentro, yung mata ng bagyo, kalmado po yan. So kapag nakaranas po kayo ng violent winds at bigla naging kalmado ang palibot, nasa mata po ng yung mata ng bagyo ay nasa inyong lugar. Huwag po muna kayo lumabas ng inyong evacuation centers or tahanan dahil pagkadaan po ng mata, babalik po yung Aiwol kung saan may violent winds muli. At ang susunod po nating severe weather bulletin ng tulad na nabanggit ko kanina ay magiging 3-hourly na. So ilalabas yan mamayang alas 8 ng umaga and then 11 a.m. And kasunod po niyan ay ang next press briefing naman mamayang alas 11 ng umaga. Ang atin pong magiging 3-day weather outlook dahil napakita ko na kanina yung ating forecast track. Tayo sa Metro Manila mararanasan itong stormy weather, pagbugso ng hangin at may mga malalakas na mga pagulan Friday. Pagdating po ng Sabado kahit nasa taas na ng Luzon itong bagyo, meron pa tayong aasahan na kalat-kalat na mga pag-ulan sa Metro Manila. Pero pagdating ng Sunday, sisilip na muli ang haring araw. Diyan naman sa may Baguio City, Friday, maulap ang kalangitan, kalat-kalat yung mga pag-ulan. Pag-akyat ng bagyo, by Saturday, May 16, stormy weather naman ang aasahan. So may pagbugso ng hangin at may mga malalakas na mga pag-ulan. Pagdating ng Sunday, pag nandyan na po sa may Babuyan Channel, ang mata or sentro ni Ambo, ito po ay magiging maulap na lamang ang kalangitan sa may Baguio City. Sa Legazpi City naman, stormy weather pa rin ang aasahan bukas. Saturday and Sunday, mag-i-improve na ang weather conditions. Sa may Cebu at sa Davao City naman, ngayong papasok na weekend, generally warm and fair weather conditions ang iiral. Sa bandang hapon at gabi ay mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Lahat po ng ating updates related kay Typhoon Ambo, yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories at yung ating heavy rainfall warnings ay pinopost po natin sa ating Twitter and Facebook accounts TOST_Pag-asa, and yung ating mga severe weather bulletins pati po yung ating storm surge watch ay pinopost sa ating official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest update kay tropical or kay Typhoon Ambo mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster Ariel Rojas. Mag-ingat po tayong lahat.